Hello po mga kapatid. Magandang umaga po sa inyong lahat. Nandito na naman po ako. Mag-share na naman sa inyo ng salita ng ating Diyos mga kapatid. At nandito pa rin tayo sa Levitico. Pero bago tayo mag-umpisa mga kapatid, tayo po ay mananalangin. Samahan niyo po ako. Yes Lord, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat na naman Lord sa paggising mo po sa amin ng maayos at malakas ang katawan. Salamat din sa pagbigay mo na naman ng pagkakataon sa amin upang makarinig, makapagbasa, makapag-aral ng iyong mga makapangyarihan salita. Salamat Father God in Heaven. Salamat Jesus. Salamat Holy Spirit. Lord, buksan mo po ang aming mga puso't isipan upang ito'y lubusan namin maunawaan at maitatak namin sa kailaliman ng aming mga puso. Samahan mo po ako, turuan at gabayan, O Diyos, upang puro salita mo lamang ang lumabas sa aking bibig. Hinaangkin na po namin ang katagumpayan ng aming gawain ito, O Diyos. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan, sinasamba at dinadakila, O Diyos. Sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesukristo, lahat tayo ay magsabi ng Amen. E naman natin ito po ang aking channel. Hello po ulit mga kapatid, welcome sa aking channel, Brother OG po. At dyan po sa mga bago sa aking channel, huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe. Paki-like and share niyo po ang aking mga videos. Paki-click na rin ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago ko pang i-upload. Salamat po mga kapatid, salamat. Kahapon, sinare ko po sa inyo ang chapter 15, iba't ibang karumihan ng katawan. Ngayon mga kapatid, nasa chapter 16 na po tayo at ito'y may pamagat ang araw ng pagtubos sa kasalanan. At dito sa verse 20, ang kambing na papakawalan. Mag-umpisa na po tayo. Chapter 16 verse 1. Sabi dito, pagkamatay ng dalawang anak ni Aaron dahil sa kanilang paglapit ng di nararapat sa harapan ni Yahweh, si Moses ay kinausap ni Yahweh. Sinabi niya, sabihin mo sa kapatid mong si Aaron na makakalapit lamang siya sa dakong kabanal-banalan sa loob ng tabing sa takdang panahon, sapagkat magpapakita ako roon sa pamamagitan ng ulap na, sabi dito, ulap sa ibabaw ng luklukan ng awa na nasa ibabaw ng kaban ng tipan. Mamamatay siya kapag siya'y sumuway. Sabi pa dito, makakapasok lamang siya roon pagkatapos niyang magdala ng batang toro bilang handog para sa kasalanan at isang lalaking tupa bilang handog sa susunugin. Siya'y maliligo pagkatapos magsusuot ng sagradong kasuotan. Linong mahabang panloob na kasuotan, sabi dito. Linong salawal, linong pamigkis at linong turbante. Yan ang kanyang mga isusuot, no? Sabi pa rito, bibigyan siya ng mga Israelita ng dalawang lalaking kambing na ihahandog para sa kasalanan at isang lalaking tupa bilang handog na susunugin. Para yan sa kapatawaran ng kasalanan ni Aaron, mga kapatid, dahil sa ginawa ng kanyang dalawang anak na yun nga yung paglapit, di ba, sila'y nasunog, tinupok ng apoy. Sabi sa verse 6, iahandog niya ang toro para sa kasalanan niya at ng kanyang sambahayan. Pagkatapos dadalhin niya ang dalawang kambing sa harapan ni Yahweh sa may pintuan ng toldang tipan. Sa pamamagitan ng, sabi dito, palabunutan, malalaman kung alin sa dalawa ang para kay Yahweh at alin ang para kay Azazel. Ang para kay Yahweh ay papatayin at iaalay tulad ng karaniwang handog para sa kasalanan. Ngunit ang para kay Azazel ay buhay na ihahandog sa akin bilang pantubos sa kasalanan. Saka
papakawalan sa ilang para kay Azazel, no? 11, mga kapatid, verse 11, ang batang toro ay papatayin ni Aaron at ihahandog para sa kasalanan niya at ng kanyang pamilya. Pagkatapos kukunin niya ang lalagyan ng insenso at pupunuin ng baga buhat sa altar na susunugan ng handog. Kukuha rin siya ng 2 dakot na pinulbos na insenso at dadalhin sa loob ng tabing upang hindi siya mamatay. Sabi pa dito, ibubuhos niya ang insenso sa apoy sa harapan ko upang ang usok nito ay tumakip sa harapan ng luklukan ng awa na nasa ibabaw ng kaba ng tipan. Kukuha siya ng dugo ng batang toro at sa pamamagitan ng kanyang daliri ay iwiwisik ito ng minsan sa harap ng luklukan ng awa at 7 beses sa harap ng kaban ng tipan. Yun ang kanyang gagawin. Yun ang inuutos ng Diyos kay Aaron. Verse 15, pagkatapos papatayin niya ang kambing bilang handog para sa kasalanan at sambahayan. Magdadala siya ng dugo nito sa loob ng tabing at gaya ng ginawa niya sa dugo ng batang toro, iwiwisik din niya sa harapan ng luklukan ng awa at sa, sabi dito, harap ng kaban ng tipan. Sa gayong paraan, sabi dito, lilinisin niya ang dakong kabanal-banalan para, sabi dito, lilinisin siya. Sabi dito, ulitin ko mga kapatid ang verse 16. Gayong paraan, lilinisin niya ang dakong kabanal-banalan sa mga karumihan at kasalanan ng bayang Israel. Gayon din ang gagawin niya sa toldang tipan na, sabi dito, na nahawa sa kanilang karumihan. Walang sinumang lalapit sa toldang tipan sa sandaling pumasok doon si Aaron hanggang hindi siya lumalabas. Pagkatapos niyang maghandog para sa kasalanan niya, para sa kanyang pamilya at para sa kasalanan ng sambahayan, paglabas niya, papunta siya sa altar. Sabi dito, pupunta siya sa altar na susunugan ng handog upang linisin din iyon. Kukuha siya ng dugo ng batang toro, ng kambing at kambing at papahiran niya ang mga sungay ng altar sa pamamagitan ng kanyang daliri. 7 beses niyang wiwisikan ang altar upang ito'y pabanalin at linisin sa kasalanan ng mga Israelita. Dahil sa ginawa, dumumi ang kabanal-banalan ang kaban ng tipan, mga kapatid, sa ginawa ng anak ni Aaron, yung 2 natupok ng apoy. So sa paraan yun, para malinis ulit yung lugar na yun, yung kaban ng tipan, mga kapatid. Ganon ang pinagagawa kay Aaron. At sa verse 20, ang kambing na pakakawalan. Pagkatapos magawa ni Aaron ang paghahandog para sa dakong kabanal-banalan sa toldang tipan at sa altar na susunugan ng mga handog, kukunin niya ang pangalawang kambing. Ipapatong niya ang kanyang mga kamay sa ulo nito at ipapahayag ang lahat ng lahat ng kasalanan at sabi dito, pagsuway ng sambayang Israel. Sa gayon, masasalin sa hayop ang lahat ng ito, yung lahat ng mga kasalanan na nagawa nila, kamalian, kasamaan, mga kapatid, no? Masasalin doon pag pinatong niya doon sa kambing na yon at sasabihin niya lahat ng kasalanan na nagawa, kamalian. At masasalin daw doon sa hayop na yun ang lahat ng kasalanan. Ibibigay niya ang kambing, sabi dito, sa isang taong naghihintay doon upang dalhin iyon sa ilang. Tataglayin ng kambing ang kasalanan ng buong bayan at pagdating sa ilang ito'y pakakawalan. Pupunta naman si Aaron sa toldang tipan at doon hubarin ang damit na suot niya para nang pumasok sa dakong kabanal-banalan at iiwan ito roon. Maligo siya sa isang banal na lugar at matapos magbihis sa sariling damit, ihahandog niya sa altar, sabi dito, ang handog na susunugin para sa kanyang sarili at para sa buong bayan.
Susunugin din niya sa ibabaw ng altar ang taba ng mga handog para sa kasalanan. Bago bumalik sa kampo ang taong nagdala ng kambing para kay Azazel, maliligo muna siya at maglalaban ng kanyang kasuotan upang ito'y maging malinis. Sabi dito, ilalabas naman sa kampo ang toro at ang kambing na ihahandog para sa kasalanan. Ang balat at laman at ang mga dumi nito ay susunugin sa labas ng kampo. Maglalaban ng kasuotan at maliligo ang nagsunog nito bago siya makabalik sa kampo. Kaya kailangan talagang maging malinis palagi sa tuwing babalik sa kampo, lalo na paghaharap o pupunta sa kabanal-banalan, sa kabanantipan. Mga kapatid, tayo rin, ganun din. Kailangan maging malinis sa tuwing haharap tayo sa ating Diyos na buhay. At verse 29 mga kapatid, ang araw ng pagdaraos nito. Sabi dito, ito ay tuntunin, susundin ninyo magpakailanman. Tuwing ikasampung araw ng ikapitong buwan, mag-aayuno kayo at huwag magtatrabaho. Dapat itong tuparin ng lahat, maging Israelita o dayuhan. Sapagkat sa araw na ito ay tutubusin ko sa inyong mga kasalanan upang maging malinis kayo sa harapan ni Yahweh. Kailangan mag-ayuno, walang magtatrabaho, mga kapatid. Doon sa araw na to, araw ng pagdaraos nito, no? Ito, sabi rito, ito'y araw na ganap na, ito'y araw ng ganap na pamamahinga. Mag-ayuno kayo at sundin ninyo ang tuntunin ito habang panahon. Ang paghahandog para sa kasalanan ay gagampanan ng pinakapunong pari na nanunungkulan sa panahong iyon. Magsusuot siya ng mga sagradong kasuotang lino at gawin niya ang ritual na paglilinis ng dakong kabanal-banalan ng toldang tipan ng altar, sabi dito, ng mga pari at ng buong bayan. Ito'y batas na palaging tutuparin ng mga Israelita minsan isang taon upang mapatawad ang kanilang mga kasalanan, at ginawa nga ni Moses ang utos ni Yahweh. Amen and amen. At yan po ang katapusan ng chapters 16. Bali, 3 po pala ang pamagat nito. Una, sa verse 1 hanggang 19, ang araw ng pagtubos sa kasalanan. At 20, ang kambing na papakawalan hanggang hanggang 28. At 29 hanggang 34, ang araw ng pagdaraos nito. Ulitin ko, yan po ang katapusan ng chapter 16. Maraming salamat sa Diyos. Maraming salamat sa kanyang mga salita na ating nabasa na naman, napakinggan at napag-aralan. Talagang laging tinuturo dito sa Leviticus na to ang kalinisan ng bawat isa. Yung tamang pag-aalay, yung tamang pagsunod, yung tamang dapat gawin. No, isa-isa na dapat maayos ang lahat, mga kapatid. Hindi basta mag-aalay ka, hindi basta lalapit ka sa ating Diyos. Talagang may sinusunod. At tama naman na kahit hanggang ngayon, mga kapatid, hindi man tayo nakakapaghandog ng mga hayop na susunugin, pagkaing butil, pero dapat pa rin tayong humarap ng maayos, malinis na malinis sa ating Diyos na buhay. Pagkat ang Diyos natin ay banal, mga kapatid. Dapat tayong maging maayos sa kanyang paningin, sa kanyang harapan. No? Hindi maririnig, hindi tayo katanggap-tanggap kung basta na lang tayo lalapit. Na halimbawa, tayo'y mainit ang ulo o lasing, no, para lang umiiyak, para makahingi ng tawad. Hindi po dapat ganun. Dapat maayos ang lahat. Dapat malinis. Hindi lang damit, no, kundi panloob lahat. Yung dapat wala yung isip natin, walang iniisip na masama. No, hindi tayo galing sa pagmumura o pakikipag-away na salita dito, salita ron, na hindi magaganda. Dapat nasa maayos tayo, mga kapatid, lalo-lalo na ang ating kaluluwa. Lalapit tayo, tandaan po natin, lalapit tayo ng malinis sa harapan ng ating Diyos dahil banal ang ating Diyos. Huwag po natin yan kakalimutan lahat. Lalapit tayo, hihingi, dapat malinis, mga kapatid.
hihingi ng tawad, hihingi ng kahit ano, o magpapasalamat, o magpupuri, dapat nasa maayos tayo. Lagi ang ating puso't isipan, ang ating pananamit, at ang ating kaluluwa, ang ating espiritu ay dapat maayos. Nasa maayos siya palagi. Nasa maayos tayo palagi upang matanggap tayo at tanggapin na tayo haharap sa ating Diyos na buhay, mga kapatid. Maging malinis tayong lahat. Amen and amen. At yan nga po ulit ang katapusan ng chapter 16. Una, maraming salamat sa ating Diyos sa pagkakataon na naman na ipinagkaloob niya sa atin upang makarinig, makapagbasa, makapag-aral ng kanyang mga makapangyarihang salita. At salamat din mga kapatid sa patuloy niyong pakikinig ng salita ng ating Diyos. Salamat sa inyong lahat mga kapatid. Salamat po sa inyo. Muli mga kapatid, tayo ay mananalangin. Samahan niyo po ako. Idulog niyo na yung mga gusto niyong sabihin. Alam kong nasa maayos po kayo ngayon. Mananalangin po tayo. Magsiyo po tayo mga kapatid. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat na naman sa pagkakataon na to na ipinagkaloob mo po upang kami maging malapit. Upang kami maging lumapit sa iyo. Binigyan mo kami ng pagkakataon na makalapit sa inyo, O Diyos. Salamat po, Lord. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit. Salamat din po sa iyong mga salita na aming napakinggan ngayong umagang ito. Nabasa, napag-aralan, O Diyos. Itinuturo mo na naman ang kami maging malinis sa inyong harapan. Tinuturo mo yan na hindi lang sa tuwing lalapit. Dapat oras-oras, araw-araw kaming maging malinis, O God. Sa inyo at sa aming kapwa. Maging malinis ang bawat isa. Salamat po, Lord. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit. At nandito kami, Lord, humihingi ng tawad sa aming mga kasalanang nagagawa araw-araw. Patawarin mo po kami sa aming mga pagkakasala, pagkukulang sa inyo, sa aming mga karumihan, O Diyos. Patawarin mo po kami lahat. Linisin mo po kami, O God, upang kami magkaroon ng karapatan para lumapit sa iyo, O Diyos. Salamat po sa pagkakataong yan, O God. Salamat po sa iyong mga salita. Salamat po sa iyong mga inuutos sa bawat isa sa amin. Salamat po, Lord, sa aking mga kapatid na handang makinig palagi ng iyong mga makapangyarihan salita. Salamat po. Lord, nagpapasalamat din kami dahil alam po namin na nilinis mo na ang bawat bansa. Wala nang virus, wala nang kaguluhan, wala nang mamamatay at magkakasakit dahil sa virus na yan. Magiging maayos na ang lahat. Wala nang magugutom, Father God. In Jesus' name. In Jesus' name. Magiging maayos na ang bawat bansa. O God, ang bansang Israel, wala nang kaguluhan. Magiging maayos, matahimik, masaya at matagumpay na ang kanilang bansa, O Diyos. Salamat po dahil lagi mo po dinidinig ang aming mga panalangin. Lord, we pray din na alisin mo na rin ang bagyo na meron ang Pilipinas at ang ibang bansa. Maging maayos na muli ang bawat bansa. Wala nang bagyo in Jesus' name. Wala nang kalungkutan, wala nang kaguluhan, wala nang virus in Jesus' name. In Jesus' name. At ang lahat ng may karamdaman, anumang klaseng karamdaman, ay pinagaling mo na sila, O God. Dahil sa iyo ay walang imposible, O God. Salamat, Father God. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit. Ang buhay namin ay magiging maayos, masaya, ligtas, masagana, at tagumpay. In Jesus' name, O God. In Jesus' name. Salamat po sa iyong pag-ibig na hindi nagbabago sa lahat ng tao, O Diyos. Salamat po muli dahil dininig mo na ang aming mga panalangin. Salamat, Lord. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan, sinasamba at dinadakila, O Diyos. Sa matamis at makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Hesukristo, lahat tayo ay magsabi ng Amen and Amen. Amen po. Salamat sa ating Diyos na buhay. Dininig niya na ang ating mga panalangin. Salamat po sa inyo mga kapatid. God bless po sa inyong lahat at God bless po sa ating lahat. Salamat po.